Ito tayo sa ICI. Ito, inaabangan talaga to ng lahat. Excited dito yung may mga kaso magpaliwanag, ipapatawag dito. Wala rito pipiliin. Ano yung ICI panelista? Independent Commission for Infrastructure. Yun. Ito, itinatag, binuo ni Pangulong Bongbong Marcos para mag-imbestiga doon sa mga anomalya ng flood control. Kung ano yung ginagawa ng Kongreso, kung ano yung ginagawa ng Senado, ganun din yung gagawin nila. Ang pagkakaiba nga lang, pwede nilang ipatawag kahit sino, kahit senador ka pa, kahit congressman ka pa. Sabi ni PBBM, walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta nagnakaw dapat managot. Palerista, they hit the ground running. Ibig sabihin na pagka-appoint sa kanila, talagang Trabaho agad. Trabaho agad, no? And they promised the president to work every day, to meet every day, either physically or online, no? To start this ICI. Kasi mabigat din yung trabaho nila eh. Mabigat. Kung tutusin mo, 10 taon, di ba? Starting 2016 hanggang 2025. Imaginein mo sa dami ng projects na yan. DPWH alone, napakarami niyan. Hindi, pero ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, prioritize yung mga nagsumbong sa sumbong sa Pangulo. Alam niyo ba kung ilan na inabot? Exactly? Ilan na ba? As of kanina? 5,000? 16,725 ang i-endorse ng sumbong mo sa Pangulo. Malamang majority dyan, 2016 hanggang 2022. 16,725 po ang i-endorse sa Dami ICI. naman. Kaya nga sinabi ni Mayor Magalong kahapon na itong investigasyon tungkol sa flood control projects or infrastructure anomalies ay tiyak susobra pa sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil alam niyo naman, siyempre may due process. No? Mahaba. The mere volume nung mga titignan na mga projects, yung pa lang, medyo talagang time-consuming na. No? Unahin muna yung top 15. Yes. Yan kasi sigurado may mga mahuhuling mga isda dyan. Ang doon, ka-BBM, meron na pong mga inuumpisahang kasuhan. Meron na pong subject to freeze order ng Anti-Money Laundering Council at marami na pong ginawa si DPWH Secretary Vince Dizon. No? Panimula pa lang 'yon. So you can just imagine kung ano pang mangyayari once talagang full blast ang operation ng ICI. At mga kabibigyan panelista, bilib ako sa 3-member Panel. composition na to. Sige, isa-isahin natin yan, yung mga miyembro nito. Si dating Associate Justice ng Supreme Court, no, si Justice Reyes, parte siya ng Andres Reyes. Sa Supreme Court yan, nasa Supreme Court. Siya ang tatayong chairperson itong Independent Commission at kasama niya rin po dito si dati pong DPWH Secretary simula 2010 hanggang 2016 si Secretary or former Secretary Rogelio Babes Singson. Miyembro po siya ng komisyon at ang pangalawa pong miyembro ay mula naman sa pribadong sektor. Pangatlo. Pangalawang miyembro plus the chairperson, no? Country managing partner po siya ng SGV and Company, si Ma'am Rosana Fajardo. Siya po ang bubuo, another member, no, para sa grupo. At meron po silang special advisor to the Independent Commission, no, si Davao City Mayor Benjamin Magalong. Baguio. Benji Banyes Magalong. Marami nagka-question bakit napasama dyan si Magalong? Mamaya na muna. Pero ang nakita kong basihan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-appoint sa mga taong to ay probity. No, these people have probity and competence. No, ano pa po ba yung probity? Ang probity po ay yung mga taong merong honesty, Correct. merong integridad, may decency sa kanilang pamumuhay. No? At of course, competence is very important. No? Gusto ko lang i-note na yung si Rosana Fajardo na galing sa industry ko, being a CPA, si Rosana Fajardo dahil managing partner ng SGB, siya po yung magdadala ng team Correct. ng mga forensic experts na tinatawag, no, na titingin sa lahat ng dokumento, no, na maihaharap o may bibigay sa kanila. Alam niyo po, yung mga forensic experts po sa documents, no, ang trabaho niyan talaga tumingin ng mga fraud sa mga transaksyon. Inconsistencies, no? Kaya yung mga yan po, mga experts po yan, mga experienced fraud auditors po yan, kaya nakikita ko na talagang maganda ang may puproduce nitong ICI. Alam mo, pinakamaganda dyan para sa akin si Singson. Totoo din yun. Kasi alam niya yung pasikot-sikot dyan sa DPWH. Alam niya kung ano yung mga bogus dyan, ano yung mga legit, at walang makakalusot dyan yung mga transaction dyan ng
may mga tawag diyan, may mga bogus na transaction, alam niya ni Singson. Ang ganda nga ng composition no? Oh. Maganda, So maganda. magaling ang pagkakagawa nitong ICI. Maganda yung nag-isip niyan. Correct ko. Tatlo lang sila, no? Oo. Tatlo lang sila pero very solid yung kanilang Maganda composition. yung tatlo kasi mas mabilis mag-decide. Ah. Kasi mas konti. Damihan na lang yung advisor, no? Tapos, may expert sa law, which Correct. is Justice Justice, Reyes. May correct. expert sa Structure. forensic audit, Mm. no? Si Sa industry mismo. Fajardo. Si ano kaya, Tapos, engineer may kaya expert yan? sa Gobyerno. engineer si Engineer yan, si Singson. Rogelio Babe Singson. Tapos Alam may niya. experience mismo sa DPWH. Kaya talaga ang ganda ng ano nila. Kasi malagay dyan, composition. alam ni Singson kung talagang substandard, kung talagang madaling masira yung proyekto kasi engineer nga pala siya. Oo. Saka Oo. nung time niya, alam niyo kung ba kung magkano lang budget ni Kay Pinoy ba to? Pinoy time yan. For 6 2010, years, no? 2016. Magkano? One tigil for 6 years ang termino naging kasama niya si Pinoy, 100 billion lang. Parang kinontrata lang isang kontratista yun. Namayagpag lang naman yan. Panahon ni Digong Oo. Sobrang dami, no? Kasi yun yan, build Alam yung niyo, panahon ang maganda rito excited yung taong bayan dito sa mga ipapatawag nila ng mga personalidad. Kasi dito, hindi sila pwedeng tumanggi. Kung sa Senado, nakakatanggi yung mga senador. Kung sa kongresista, kung sa Senado, tumatanggi yung mga senador. Kung sa HOR, sabi, pinagtatakpan ng mga congressman. Dito, walang pagtatakpan. Correct. Kasi, independent to Correct. Lahat, at saka sana, live to, no? Sana live. Hindi. Pwede, may mga closed door investigation. Meron din. Depende kung bubuksan nila sa media. Oo. Basahin ko na lang din yung magiging powers na iginawa dito sa ICI. Okay. Very short lang, no? 1, maglabas ng subpoena. So kung sinong gusto nilang ipatawag, may kapangyarihan po sila. Humiling ng mga dokumento mula sa mga bangko, korte, kongreso at mga ahensya ng gobyerno. Access to documents. Pangatlo, magrekomenda ng preventive suspension. Pang-apat, humiling ng whole departure orders at asset freezes. At panghuli, magsumite ng criminal, civil at administrative na kaso sa mga nararapat na ahensya. Walang Very contempt. powerful Hindi, magra-recommend sila. Kasi sa proper record pa rin yun kapag kakasuhan Hindi, mo. ganito mga kaya meron nang sinasabi sa both houses of Congress na bibigyan sila ng dagdag na powers kasama na yung contempt Ayun power. ang dapat no? talaga. Pero without the contempt power, ang nakikita kong gagawin daw nila, base sa pagbabasa ko rin, ay kapag meron mga hindi nakikipag-cooperate, Nagsisinungaling. or basta hindi nakikipag-cooperate, either hindi nagbibigay ng dokumento or hindi pumupunta sa kanila para Paliwanag. maimbestigahan o mapaliwanag, ipapasa nila sa DOJ o kaya sa ombudsman. Oo. Yun ang action Correct. para sa kanila. Pero mas maganda pa rin siguro yung dati, no? Yung dati presidente, no? Wala nang paliwanag, gano'n na kaagad. Ayun na yung sinasabi ni Sara Duterte, one day lang daw. Hindi naman pwede yun kasi may due process hindi tayo. talaga pwede yun. Gusto makulong sa ICC. Yung ICI, magiging ICC yan. Palilistag eh. Sobrang bilis yun. Gusto mo naman implement para sa may saltik lang yung ganung Pang saltik lang yun. Due process pa rin. yun. Kailangan natin sumunod sa due process, otherwise it defeats the very purpose So of itong having ICI, this ICI. nag-meeting na yata sila, no? Bago tayo mag-move do sa meeting, ang nakita ko lang violent reaction na is yung appointment ni Mayor Magalong. No? Sige. Kaya lang, dapat bigyan po natin ng chance si Mayor Magalong, gaya ng sabi ng palasyo. No? May nakita pong katangian si Pangulong Bongbong Marcos kay Mayor Magalong. At meron din po siyang pinapakitang mga ebidensya, mga nakita niyang anomalous na mga proyekto na immediately ipe-present niya sa ICI. Kaya nakita ng ating Pangulo na mas maganda pa rin kung maging kasama si Mayor Magalong bilang advisor dun sa ICI. No? At mga kayayam, mga ka-BBM, dapat nyo pong maintindihan na noong panahon ni Pinoy na CIDG Director si Mayor Magalong, pinaimbestigahan po ni Pinoy yung Mama Sapano sa 44 incident. Natatandaan niyo po yung kung saan na-massacre yung 44 staff members ng PNP? Si Mayor Magalong po ang nag-imbestiga noon. No? Alam niyo po ang naging resulta ng kanyang investigasyon? Ini-implicate niya, including Pinoy. May may pananagutan kahit pagya. Si Purisima ba yun yung naging advisor? Purisima, si Pinoy. In-implicate niya. Sinabi niya na may pananagutan din. Kahit yun ang commander-in-chief, kahit yun ang nag-order na imbestigahan niya yun. So walang sinisino. Walang sinisino. Hindi po siya natakot. At nang dahil nga doon, kahit candidate siya dapat para maging PNP chief, nawala na yon.
No? Kumbaga sinakripisyo na po niya ang kanyang karera sa pagiging pulis, no? Masabi lang yung totoong nangyari. So, yan po ang na-appreciate palagay ko ng Pangulo. At sinabi niya yan nung press conference nung isang araw sa Malacanang, nung Monday. Sinabi niya yung katangian na yan ni Mayor Magalong. Kaya bigyan po natin ng chance na makapagtrabaho si Mayor Magalong, bigyan po natin ng chance ang pinili ng ating Pangulo. Ang duda lang kasi dyan ng mga ibang mga kababayan natin, ito ro si Benjamin Magalong, na-align sa mga Duterte. Nakatunayan, kaibigan daw siya ni Senator Bongo. Yan, at saka ang baka mga ikanta lang daw niya yung mga Kaaway niya, mga yung congressman kaalyado niya, na absuelto. mga kaaway niya at yung mga kaalyado niya i-absuelto niya. Pero sabi nga ni PBBM, bigyan natin ng pagkakataon magtrabaho si Magalong dahil hindi niya yan isasama diyan kung alam niyang walang magiging silbihan diyan. Saka kung makikita ng taong bayan, may nagkomento, Yayam, yung 51 billion ni Pulong i-advise niya kaya. Alam niyo po, no? Kasama yan. Pag hindi ginawa ni Mayor Magalong yan, kapag hindi niya sinama yung mga Duterte na mga tao involved sa mga anomalies, siya po ang manisisira. Babalik din sa kanya yan. Babalik po sa kanya yan. Kaya hindi po niya pwedeng itago yan. Hindi niya pwedeng gawin yan. Dahil gaya na sinabi ko po sa inyo, 16,725 ang kaso na nireklamo ng taong bayan. Lahat po yan titignan. At sigurado ako na merong mga involved na during the time ni Duterte at Duterte Bongo. yan. Isa din sa sinasabi ng presidente kung bakit napasama si Mayor Magalong dito sa composition ng ICI dahil nung nagpunta siya sa Tuba Benguet, remember na nag-inspection sila dyan, agad-agad may ipinakita na report itong si Magalong, very comprehensive report. Parang nagulat ang ating presidente dyan. Siya lang ang nagpasa ng ganun ka-comprehensibong report. So yung ganung skills, investigative skills na yan, yung presentation, yung reporting skills, makatutulong, naniniwala yung ating presidente na malaki maitutulong sa ICI. Saka yung bilang investigador at nagpapail ng mga kaso, alam niya kung paano makakapagpakulong Correct. ng mga tao, di ba? Kung enough yung evidence para makapagpulong. Ako nga nakikita ko rito kay Magalong parang maiipit siya rito balang araw parang naisahan nga siya rito ni PBBM Kasi tingnan nyo kung pagtatakpan niya yung mga Duterte, isipin niya magagalit ang tao. Second term pa lang sa mayor. Kakandidato pa ng pang third term niya, gusto niya bang masira? Diba? I don't think isusugal ni Mayor Magalong yung kapag kanyang nalaman ng reputasyon. kasi malalaman mo naman kung si Mayor Magalong may kinikilingan, kung pinoprotect na, malalaman mo yan. Malalaman ng tao yan. Diba? Kaya sinama rito ni PBBM para magsabi talaga si Magalong ng mga talagang nalalaman niya. Palagay ko ang ICI kasama na si Mayor Magalong susunod kung saan sila dadalhin ng ebidensya. Yun naman ang direction Yun ang direksyon. Kung saan sila dadalhin ng ebidensya, doon sila susunod.